at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit.
Pilipinas, ang oras pa 6:38. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday? Oy! Happy weekend! Mas masaya sana kung kasabay ng weekend ay sale day pagkatapos merong hindi na siya may yung wage hike. But anyway, it's a pleasant weekend pa rin para sa ating lahat. Although merong isang araw pa bago ang ating pagpapahinga, masarap sana magpahinga ngayon kasi po maulan. Masarap humilata muna, kaya lang bawal ang tatamad-tamad Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi para pag-usapan natin yung tungkol po doon sa paghahabol sa lupa na nabili nila. Pero actually dalawa silang buyers, pero ipinangalan lahat dun sa isang buyer lang No, ewan ko kung ano magiging solusyon. Antabayanan po ang solusyon natin dyan. Pero aalamin po muna natin ang sitwasyon ang kalagayan ng ating panahon. Medyo hindi maganda pagkalagay ng panahon ang pinag-usapan kasi kapag sinabing lagay sa Cebuano, yung lagay male sex organ. 'Di ba? Yung kalagayan po ng panahon, lagay in Tagalog ha. Kumusta po ba ang magiging panahon natin bukas at bakit nga po ba ulan ng ulan? Miss Lian Loreto, magandang gabi po sa inyo. Good evening po, Atty. Rina at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin, even dito sa Metro Manila, dulot po ng habagat. Pero update po muna tayo dito po sa ating binabantayan na bagyo, itong bagyong Maymay, na sa ngayon po ay nakatawid na ng ating mga kalupaan at nasa may Philippine Sea, 150 kilometers east-northeast ng Etiaga, Isabela. Tropical depression pa rin po ito, may taglay po na hangin na aabot sa 45 km per hour at pagbugso na aabot sa 70 km per hour. Kumikilos po ito palayo na sa ating mga kalupaan, east-southeastward sa bilis na 35 km per hour. At inaasahan po natin ay masihina pa po ito at magiging low pressure area na lamang sa susunod na mga oras. Ngunit sa ngayon, may nakataas pa rin po tayo na wind signal number 1 dahil may mga kalakasan pa rin po yung hangin natin dito po sa southeastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, eastern portions ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao. So expect po natin habang papalayo na po itong bagyong Maymay sa ating mga kalupaan ay masihina na po yung ating mga hangin at posible na mag-lift na po tayo ng mga wind signals sa susunod na mga oras. At sa ngayon po may nakataas pa rin po tayo na gale warning naman dun po sa seaboard ng extreme northern Luzon dahil naman po kay bagyong Dolphin na sa ngayon nga po nakikita natin ay kumigilid lamang sa ating far boundary. Ngunit itong bagyong Dolphin po ang hihila naman ng ating habagat na siya pong magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and some parts of Visayas in the next few days. So, expect po natin, Atty. Rina, na tuloy-tuloy po yung ating mga pag-ulan ngayong araw, even until over the weekend po. Naku, hindi pa pala pwedeng magkula si Don Carlos, bilyonaryo. Yes po, sa ngayon, tuloy-tuloy nga po yung nakikita natin ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Pero hindi naman yan kalakasan, ma'am. Or medyo malakas ang nakikita ninyo? Actually, pinapalakas po kasi nitong, or papalakasin nitong bagyong Dolphin yung ating habagat. So, may kalakasan din po yung mga pag-ulan, especially po bukas hanggang sa Sabado. By Sunday and Monday, meron pa rin po mga pag-ulan, but generally mas mahina compared po sa nakikita natin for tomorrow and Saturday. Thank you, ma'am. Mabuti. Pero sana hindi na magbaha-baha, kasi nakakatakot kapag may bumabaha Ayun nga lang po, dahil nga po ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan natin and actually baka saturated na nga po yung mga kalupaan natin dito sa mga bulubunduking lugar ng Cordilleras, for example, and Central Luzon. So may risk po talaga tayo na magkaroon tayo ng mga flash floods, for example, and landslide. So yun po yung
warning natin, nagwa-warn na po tayo ngayon para maabisuhan din po yung ating mga kababayan na maghanda po sa mga possible impacts nitong habagat kahit na malusaw na po yung Maymay in the next few hours. Okay, maraming salamat po ma'am at stay safe po kayo. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat. Yes, magandang gabi po. Usapang Legal. So ayan po magiging masarap pa rin po humilata ngayong weekend. Ano ngayon, bad weather. Tapos tamang-tama, meron kang popcorn, pwede mong balikan yung mga kung hindi nyo nasabaybayan yung impeachment trial, pwede nyong balikan. Pero kung ayaw nyo namang ma-stress, manood muna ng kung ano man ang palabas. Kung kayo po ay merong, anong tawag doon? Netflix? Ano bang tawag sa Netflix? Pwedeng papanooran o kahit sa YouTube lang o gusto nyong panoorin ng mga previous episodes ng DZRH Usapang Legal, lalo na kung meron kayong problema sa lupa, pwede pong balikan para iwas gastos muna tayo. Dahil syempre mahal ang presyo ng produktong petrolyo, bagaman at may indikasyon na baka bumaba, ganun pa din mahal pa din tapos hindi naman nagkaroon ng aumento, ayun na, doon muna tayo sa tipid. Usapang Legal. Kape muna sa bahay. 3-in-1 o kaya kung meron kayong kape na yung mga sinangag na bigas. Ganun sa amin ganun ang ginagawa ng tatay ko nung araw. Yan ang paborito at least. Tama ba ako, mga doctors na nakikinig dyan, wala ba yung caffeine pagka ganyan, Pero masarap pa din ng mainit o kaya tsaa, sa labat para sa mga katulad ko. Na medyo gumagaragal ang boses, doble pag-iingat na lang din po tayo, iwasan munang mabasa at syempre pa vitamin C, although bawal daw kasi sa akin ng citrus dahil natitrigger ang aking asthma, but anyway, hindi po ako nakakahawa. Ito po ay dulot lamang ng hika, kaya po ganito, kaya baka magtaka kasi kayo, hindi na ako nagmamask. Ito po ay dulot ng asthma ang aking sipon at may paubo-ubo. Parang manakanakang pagulan lang. Anyway, hanggang 7:30 po tayo Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Kumusta po ang sitwasyon sa inyong lugar? Basa din po ba? Bumabaha po ba doon sa mga naging biktima ng flood control projects, sa mga ghost projects? Sa inyo ba? Taga Bulacan ka, di ba? Baha ba sa inyo? Ay, eto na. Ramdam na ramdam. Naha-highlight ang corruption kapag ganitong oras ng ganitong season. But anyway, wag na po nating dagdagan ang sama ng loob natin. Dito muna tayo sa ibang problema. Dahil po dito, sabi po attorney. Ayan, lagyan po natin yung first question natin. Ayan, para po mabasa ng ating mga tagapakinig. Sabi niya, hello po attorney. Tanong ko lang ko nga po, may habol ba ako doon sa lupa, doon sa kasama ko? Tititulo na po yung lupa. Ganito po kasi attorney, yung pinsan ko po bumili ng 300 square meters po na lupa sa isang tao. Pasensya, hindi ko na po yan inedit Dahil hindi makabayad ng utang niya, binenta niya po sa akin ang kalahati dun sa 300 square meters. Hati po kami, tag 150 square meters po kami. Ngayon po attorney, hindi niya man lang ako sinabihan na nilalakad niyang papeles, yung paper ng lupa, nakatransfer na po sa pangalan niya. May magagawa pa po ba ako, attorney? Ayan. Usapang Legal. Ayan. So, ang tanong ngayon, may habol pa ba siya doon sa 150 square meters na supposedly ay kanya dahil dalawa sila na bumili sa property? Usapang Legal. So, yun ang tanong ngayon. So, makinig. Okay, may posibilidad po na makahabol pa kayo doon sa property. Lalo na, kung meron po kayong kasulatan, resibo, messages, mga testigo o ibang patunay na binili mo nga sa pinsan mo yung kalahati o yung 150 square meters. Pero, kailangan po makita ang mga dokumento dahil mahalaga po kung lupa ay titled, tax declared lamang o kung agricultural siya o kung carp covered, mahalaga po ito. At kung may nakasulat na eksaktong bahagi na ibinibenta po sa inyo. Usapang Legal. Kasi maaari po nakalagay doon sa, meron po ba? Doon po,
hindi po kasi ninyo nabanggit, no? Yun pong deed of sale, no? Yun pong deed of sale doon sa lupa. Sa inyo po ba nakapangalang dalawa? No, mahalaga po yun. Kasi kung ang deed of sale po ay nakapangalan sa inyong dalawa, tingnan nyo nga po yung title kung nakapangalan lang sa kanya. Kasi hindi po maaaring maipangalan lamang sa kanya yung lupa kung ang deed of sale na meron na in-execute ay sa pagitan ninyong dalawa at nung seller. Ibig sabihin, kung halimbawa kaming dalawa ni Jeric Barreto bumili ng 300 square meters, ang deed of sale, binili namin ito mula kay Don Bilyonario. Ang deed of sale ay Don Bilyonario, seller, and Jeric Barreto and Rina Seco, buyers. So kapag ka po ganoon ang nakalagay sa deed of sale, ibig pong sabihin hindi maaaring mailipat lamang kay Rina Seco ang lupa. Dahil syempre nagka-reflect po doon sa deed of sale ang pangalan ni Jeric Barreto. So hindi po papayag ang Register of Deeds na mairehistro lamang doon sa isang tao kung dalawa po ang buyer. So tingnan po ninyo ang deed of sale. Usapang Legal. Ayan. So kung halimbawa po nakalagay doon sa deed of sale ay Rina Seco at Jeric Barreto, pero doon sa titulo ay naging Rina Seco na lamang, ay hahanapin po ninyo bakit ganoon? Bakit nagkaganon? Sabi nga nila, nagkaganire. Bakit? Anong dokumento para maitsapera si Jeric Barreto o yung isa sa mga buyers, no? Mahalaga po ito. Bakit? Kasi syempre, meron pong dokumento, kung halimbawa sa deed of sale kayong dalawa, tapos isa na lang ang naiwan doon, syempre, meron po dapat na linking document, no? Paanong nangyari na iisa na lang ang lalabas dahil hindi papayag ang Register of Deeds na sa isa lang maipangalan kung dalawa po kayo sa deed of sale. So, somewhere or in between, meron pong isa pang dokumento na hindi po ninyo nakita. Baka nagkaroon ng mga kung anumang dokumento ito. Usapang Legal. Maliban na lamang po, no, kung ang dokumento, ang deed of sale ay right there, the deed of sale, no, mula po doon sa between doon sa seller at saka sa buyer, ay siya lang po ang nakapangalan at kayo ay nagkaroon lang ng side agreement. Kumbaga, siya na ang buyer, solo niya, pagkatapos kayo ay Don Bilyonario, bilhin mo itong kalahati. No? Tayo ay mag-execute na lang ng dokumento ng ganoon. So baka ganun po ang nangyari. Hindi po malinaw sa message ninyo, pero ang importante po dito ay meron po kayong patunay na nagkaroon nga ng bentahan o kasali nga kayo sa bentahan. Usapang Legal. Kasi ang paglilipat po ng pangalan ng titulo o ng titulo sa pangalan ng pinsan nyo ay hindi naman po automatic na nag-aalis ng karapatan mo kung napatunayan mong nauna niyang naipagbili sa inyo ang kalahating bahagi. So mahalaga po yun. Again, nakadepende po sa pagpapatunay o anong dokumento ang meron ka. Usapang Legal. Ayan. So, kung ikaw po ay bumili ng undivided portion o undivided 1/2 ng 300 square meters, nangangahulugan po ito na ikaw ay owner na. Except that, no, yung po mga dokumento ay kailangan pong ayusin kasama na po yung eventually, no, kapag naayos na ang inyong mga dokumento, yun pong titulo sa inyong pangalan. Kasi posible po, no, na ang title ay nasa kanyang ang deed of sale ay nasa kanyang pangalan lamang, kaya naiparehistro niyo sa kanyang pangalan lamang. So ang mangyayari na po dyan, magpa-execute na po kayo kung wala po kayong deed of sale. Magpa-execute na po kayo ng deed of sale para doon sa kalahati. Now, that way, yun pong kalahati ay yung pong property ay maipa-partition ninyo at makuhanan na ninyo ng titulo sa inyong pangalan para dun sa 150 square meters. Usapang Legal. Anyway, feel free to share our discussion tonight. Ipagpapatuloy pa po natin ang ating talakayan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi muna sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na po sa inyo, Ma'am Teresita Atienza. Magandang gabi din po sa inyo.
Jaime Miranda, dyan sa Moonwalk, sa Paranaque. Kabayan ay taga Paranaque din po ako. Medyo malayo-layo na lang yun sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Melvin Letrodo, si Mami Belen Rivera, si Miss Grace Recta, na imbag arabii po sa inyo. At syempre pa yung iba pang mga nakatutok, Miss Gael Enriquez. Hindi ko parang nabubuksan yung aking DZRH at DZRH News na page. Pero ayan, babasahin ko na po muna. Romel Livid, mapagpalang Huwebes hanggang weekend. Jerry Sumagaysay, Kenneth Arevalo. Sabi niya, yung roasted rice coffee is caffeine free. Ayan. Ay, libreng caffeine. Joke lang. Mirna de la Cruz sa Quezon City. Si Gael. Si Melvin Letrodo. Si RF Bausa, gayon din sa iyo Francisco Garcia, Mami Belen Rivera. Nakikinig din sa atin ng mga taga Bukawe, Bulacan, kasama ni si Marilyn Tizon at si Jerry Sumagaysay. Yung iba pang nanunood, nakikinig sa atin, feel free to share our discussion tonight. Pwede din po kayong magparamdam para mabati namin kayo. At magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco.